Alam mo bang maraming SSS members ang nagugulat sa matatanggap din ng sickness benefit dahil hindi nila alam kung paano ito kinocompute. Sa video na ito, computation lang ang focus natin. Walang requirements, walang application. Pure math at paliwanag para alam mo kung tama ang amount na matatanggap mo. Hi mga Mima, Rada is here. Before we start, please subscribe to support this channel. Ang sickness benefit ay daily cash allowance na binabayaran based sa kita mo bago ka nagkasakit. Hindi ito fixed amount. Iba-iba ang makukuha ng bawat member dahil nakadepende ito sa contribution mo. So ang sickness benefit ay 90% ng average daily salary credit. Ngayon ang tanong, ano ang average daily salary credit o paano ito kinocompute? So step by step tayo. Step 1, kunin ang 6 na pinakamataas na contribution sa loob ng 12 months bago ang semester o qualifying period ng pagkakasakit mo. Hindi lahat ng contribution ha, pinakamataas na 6 contributions lang. At i-convert ito ng monthly salary credit. So pagkatapos nating ma-convert, pag-add in ang 6 na monthly salary credit and i-divide ang total sa 180 days. Ang resulta nito ay ang average daily salary credit. So for example, 6 highest contribution mo ay 2,280 bawat buwan. I-convert natin ito sa monthly salary credit, ang 2,280 na contribution mo, which is ang conversion nito ay 15,000 pesos. So ang 6 highest monthly salary credit mo ay 15,000 bawat buwan. 6 times 15,000 equals 90,000 pesos. 19,000 pesos divided by 180 days equals 500 pesos. So, ang 500 pesos, ito na yung average daily salary credit mo. Ngayon, kukunin natin ang 90%. So, 500 pesos times 90% equals 450 pesos. So, itong 450 pesos, ito na yung daily sickness benefit mo. So, hindi lang per day ang malaga, pati ilang araw ka nagkasakit. So, ang formula ng sickness benefit ay 90% of your average daily salary credit times number of approved sickness days equals total sickness benefit. So for example, 10 days yung approved sickness days mo. So ang ating 90% average daily salary credit is 450 pesos times 10 days equals 4,500 pesos. So ito na yung sickness benefit mo na matatanggap sa SSS. So hindi po lahat ng araw na nakalagay sa inyong application ay automatic na ma-approve. Ang bilang po ng approved sick leave days ay nakadepende kung kailan kayo nagpasa ng requirements at kung alin lamang ang pasok at valid base sa evaluation ng SSS. So may mga ilang bagay na mahalagang tandaan. Sa sickness benefit, binibilang kasama ang weekends at holidays. Maximum naman po natin is 120 days per year ang binabayaran kahit anong injury ka yan. Pero meron tayong maximum po na 240 days bawat isang sakit. Halimbawa, kung nakapag-claim na po kayo ng sickness benefit ng 120 days noong year 2024 at bumalik po ulit ang parehong sakit ngayong 2025, maaari pa rin po kayong makaklaim ng sickness benefit hanggang umabot sa kabuuang 240 days. Kapag lumagpas na po sa 240 days, maaari na po itong makonsider bilang disability benefit. So paano naman kapag hindi nagamit ang sickness benefit sa loob ng taon? Hindi po ito naiipon mga Mima ha. Hindi rin ito nadadagdag sa susunod na taon. So ibig sabihin bawat taon ay balik po sa zero ang bilang ng sickness benefit. So, ito ang mga madalas na tanong pagdating sa computation. Pwede ba mag-claim kahit probationary o contractual employee? Yes naman mga Mima. Basta may sapat na contribution ka sa SSS at reported ang confinement mo o pagkakasakit. Pwede bang mag-claim kahit self-employed o voluntary member ako? Yes po, kailangan lang na updated ang contributions bago ang semester ng pagkakasakit. So, pwede bang i-advance ng employer ang bayad? Opo, obligasyon ng employer na i-advance ang sickness benefit ng empleyado. Ano ang pinakakaraniwang dahilan ng denial? Kulang sa hulog, late reporting, or kulang ng documents o hindi medically justified ang confinement. So, kapag naintindihan mo ang computation, mas madali mong malaman kung tama ang natanggap mo. Kung nakatulong ang paliwanag na ito, i-like at i-share para makatulong din sa iba. If you have any questions or suggestions, comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more about SSS, watch our other videos.